na, Kali. Tulog na. Hello again. Good morning. It's early in the morning at napaka-aga ng gising ng aking buneneng. Medyo madilim pa yan kasi naka-curtain, yung blackout na curtain kami. So, maaga kami today dahil may dental appointment si kuya. So, it's yearly lang yun kaya kailangan nating pumunta. Ang hirap magpa-cancel dahil lalayo na naman yung appointment kaya let's go. Sana hindi siya umiyak, sana good boy siya today, and sana hindi siya matakot sa dentista. And I believe naman good boy si kuya at marunong naman siyang makinig, kaya tara, samahan niyo kami today as we're going to our agendas for today's video. Salamat sa inyong panonood at pagtangkilik. Tuwan-tuwa naman ang boneneng ko na yun. Oh, talaga naman. Oh, pampatanggal ng stress. Ang kakuitan ng aking boneneng. Ayan, at ito na nga. O, diba? Good boy. So proud of you, kuya. O, diba? Sunod lang siya sa dentista. Akala ko talaga, kinakabahan ako kasi pagpunta namin, akala ko matatakot siya, tiiyak siya, pero hindi. Kasi very friendly naman yung mga dentista dito. Kaya, ayan. Usually kasi di ba yung ibang bata, pag ganyan, parang ayaw nila, natatakot sila. Nakatuwa lang. Ayan. Tinitingnan na, sabi ng doktor, by next year, ibubuk na siya for cleaning naman. Ayan. Ganda daw ng ngipin niya kasi alaga niya yan, tututbrush yan twice a day. Ayan, nakauwi na kami. Laro-laro lang, super lambing sa kanyang little sister. Kahit magmukha na siyang kengkoy dyan. Tuloy-tuloy pa rin yan siya. So proud of the two of you. Tapos dinala ko sila sa park kasi sobrang ganda ng tirik ng araw. Ang ganda ng weather ng araw na yan. So medyo late upload na to guys kasi nga hindi talaga ako nakakapag-upload kaagad. Kasi alam niyo na, dalawa yung Junakis. Ang hirap patulugin ng isa. Pag di natutulog yung isa, hindi din matutulog yung isa. Kaya kailangan mauuna si kuya lagi na matulog kasi pag naunang matulog yung maliit, kukulitin niya lang, kaya ang ending parehas kami mulat hanggang anong oras. Kaya madalas talaga pinapagod ko si kuya. Ginagawa ko is pumunta kami dito basta maganda yung weather. Hindi naman mahirap kasi sobrang bait naman ng mga Junakis ko. Tsaka si kuya, nakikinig naman siya pag sinabi kong punta kami ng park, basta mag-behave siya. Ganyan, makinig siya sa akin. Pupunta kami lagi dito para makapaglaro siya kasi naiinip din naman siya sa bahay kasi sa apartment lang kami nakatira, diba? So, as bata, syempre, hindi mo naman may iwasang maiinip talaga yan sa loob ng bahay. And kaya nga nung sinabi ko, mas mahaba yung winter dito kaysa sa summer. So, talagang pag summer, sinusulit namin kasi nga bibihira lang makalabas yung mga bagets. And this year naman, by September, so mag-i-school na siya, mag-start na siya sa school. So, naka-excite and alam ko there's a lot of adjustments, pero I'm happy and excited for him kasi alam kong mas madami na siyang magagawa, makakapag-explore siya, makakapaglaro na siya sa ibang kids, nakagaya niya. And alam ko mag-i-enjoy siya sa school kasi pag may mga batang nakikipaglaro sa kanya is nakikikooperate din naman siya. Ayun, ako anak, ano ba yun? Pinulot mo dyan. Medyas ata yan na kung nilipad pa somewhere. Kung kanino mang sinampay yung nawawala ng medyas, baala na kayo.
Yan, sabi ko sa kanya, yung mahilig lang siyang ganyan lang. Simple lang talaga siya. Mahilig siya mamulot ng sticks, tapos ano siya, pag may nakita siyang bulaklak, kaya gusto niyang pitasin, ibibigay niya sa akin. Napaka-sweet namang bata yan eh. Kaya, ang daming din natutuwa talaga sa kanya kasi sobrang bait niya. Bibihira lang naman siya mag-tantrums kasi lalo na pag walang laman yung tiyan niya kasi napaka-pihikan niya sa pagkain talaga. Pero ngayon, na-overcome niya na yun as in nag-start na siya ulit kumain. Nag-start na siya kumain ng rice every day. Kasi dati talaga ma-stress talaga ako sa loob ng isang linggo. Parang 2 to 3 times lang siyang makakain ng kanin. As in, wala siyang ibang kakainin kundi tinapay, cookies, ganyan. Or milk, more on milk. Pero 'di ba, nakakabahala kahit na sabihin mong nagba-vitamin siya. So ayan, 'di ba? Pati ang aking buneneng kailangan din talaga siyang masikatan ng araw. 'Di ba? Kasi iba yung nasisikatan ng araw. Hindi tayo parang umasa lang sa vitamin D. Kailangan din talaga natin ng as in araw. And napakatahimik pa niyan kasi inagahan ko talaga. Siguro mga 3 p.m. yan. Kasi pagdating na ng hapon, yung labasan na ng mga estudyante sa school, lalo na yung mga big kids, napupuno yung park. And minsan, syempre, hindi may iwasan, diba, pag big kids, hindi nila nadadali nila yung mga small kids. So, yun yung iniiwasan ko for now. Kasi alam ko naman pag nag-school siya, hindi na yun may iwasan. Pero, diba, as much as possible kasi sobrang liit pa niya eh. So, ayun. Sobrang lapit lang din naman sa amin ito eh. Mga ilang minuto lang. Tsaka, nakaka-help din sa akin kasi at least exercise ko na yung lakad-lakad, diba? Kasi tayo nakakapag-exercise na. Lalo na may mga chikitings, ganyan. Tapos madalas puyat. So, sobrang health talaga. And sobrang saya namin nung nagtuloy-tuloy na yung araw. Although may mga araw na makulimlim, umuulan, pero thankful na rin kasi wala nang snow, 'di ba? So, summer, welcome summer. Yes, kasi talagang nakakamiss. Sobrang tagal inantay. Kahit na lumamig-lamig man yung hangin, at least yung araw, 'di ba? Sarap kasi talaga sa balat na minsan maarawan ka din, hindi yung nakakulong ka lang lagi sa bahay. 'Di ba? Ayan, makikita nyo talagang kami lang talaga yung tao dyan. Kaya, sige lang, sinusulit ko talaga. Sabi ko, go on, slide na. Gawin mo lahat ng gusto mo. Ayan. Diba? Happy na siya sa ganyan. Napapagod yan. Nakaslide para pag uwi namin ng bahay. Kasi para kaming mga manok, alam mo yun, or alam mo yung halaman na makahiya. Pag nahanginan, iba kasi talaga yung hangin dito. Kasi siguro nga, minsan lang talaga kami lumabas. Kaya pag nahanginan kami, pag uwi namin ng bahay, alam mo yung parang antok ka talaga. Kaya pag uwi namin mamaya, plakda yan, papakainin ko lang yan. Tapos pag may milk siya, pupunasan ko, yan, tututbrush siya. Alam naman niya may routine naman kami. Pag sinabi kong papasok na kami sa kwarto, yan, alam na nila na matutulog na sila. Yan, enjoy lang niya talaga yung ganyan. Nakakapaglaro siya mag-isa. Sobrang bait din naman eh. Kaya, pag talagang nauwi yung daddy niya, lagi talagang may pasalubong din. Naghahanap siya ng pasalubong. Pero, di ba, nakakatawa lang din naman kasing pasalubungan pag ganyan kabait yung anak mo. Di ba? Hindi mo maiiwasan talaga na hindi siya bigyan. Kahit ano pa yung pasalubong, ma-appreciate niya yun talaga. Nakapag-TikTok pa nga kasi nagkabisita pa kami. Binisita kami ng mga ninangs niya. Kala mo naman si Madam, yung kumari kong nakapula. Kala mo layo-layo ng bahay. First floor lang yan. Pero sobrang na-appreciate ko sila kasi yan, dinadalaw nila kami. Ayan, nakauwi na kami. So, laro-laro lang ulit sila. Pag happy talaga silang dalawa, clap naman siya, ganyan sila, guys. Pagka alam nilang masaya sila, diba, nakukuha nila yung gusto nila. Masaya na kami, sige na, bye-bye na muna, ha, hanggang sa muli.